Dahil nakakapagtaka lang, paano malalaman ni Monica na halos bulag ang mata ni Sonia? Wala naman akong naikwento sa kanya na kahit ano, bukod sa nangyari aksidente. Araw rin ang lumipas at mas lalong naging malapit kami ni Monica sa isa't isa. Hanggang ipakilala niya na nga ako sa kanyang ina, si Aling Maria. Magandang umaga po, tita. Ma, ito po pala si Ares, yung naikwento ko sa inyo na boyfriend ko. Mabait siya, tsaka masipag. Nagagal ko po kayo kilala. Saka, ang dami na pong binuwento tungkol sa inyo ni Monica. Kinuwento? At ano naman ang mga yon? Ulat po nang masarap daw po kayo magluto at sabay rin po. Sabi pa nga niya, dati ka raw singer nung kabataan niyo. Pero tagal yun, napaglumaan na ako. Hindi naman po siguro, tita. Sabi kasi nila, pag nasa loob mo na yung awit, talagang hindi na yun mawawala. Salitain ko. Ares, hindi ba? Sige, pumasok ka. May inihanda ako para sa'yo. Talaga po, tita. Sige po, maraming salamat. Nang makapasok ako sa kanilang bahay, namangha ako sa ganda at nakita sa loob. Saka iba kasi, kapag nasa labas ka, aakalain mo lang na maliit ito. Pero pag nasa loob ka, sobrang lawak. Napansin ko rin ang iba't ibang kagamitan nila at mga ways na masasabi kong mga sinauna talaga. Tita, nang-okay ka pala kayo ng makalumang bagay? Ano ka mo? Baka luma? Kayo, yung mga nasa frame nyo, yung design ng hagdan nyo, maging display items, di ba mga sinauna po yan? Sa amin lahat yan. Pamana yan ang mga magulang ko. Bago kami lumipat papunta dito sa Maynila. Taga saan po ba talaga kayo, tita? Taga-Kapis kami. Kapis? Bakit parang nagulat ka? Nagulat ka, Ares? Oo, asang talaga kami. Totoo? Hindi mo lang kita. Ikaw naman, naniwala ka pa agad. Grabe namang biro yun. Ibahan ako. Bakit, iho? May problema ka ba sa mga aswang? Wala naman po, tita. Pero, matapusin na talaga ako sa mga ganyan. Huwag mong mag-alala. Masasanay ka rin. Masasanay? Simula ng araw na yon, madalas akong bumita sa bahay nila Monica. Minsan, doon na rin ako naghahapon